So ano strategy ng kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Di ba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo, kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Nisin ko, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Nisin ko, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division si Senator Lacson for two reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break Every day ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo Meron pre-trial Diba? So wag natin lokohin ang tao. So ganun din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagsama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa sagot ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa naunang banat sa kanya ni Senator Lacson at doon sa mga kasamahan pa nilang senador na sa kabilang grupo, sa grupo ni Lacson. Doon sa 700 million na di umano'y nasayang lang mga kababayan na taxpayers money noong nakaupo pa bilang Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Bagay naman na talagang walang patumpik-tumpik na sinagot ni Senator Alan yung alegasyon ni Lacson na nagsayang lang ng 700 million daw mga kababayan. At yung totoo pala ay 25 million ang gastos ng Senado sa kada araw mga kababayan. Grabe, 25 million. At itinimes ni Senator Lacson yan sa 28 days. Kaya lumabas dyan 700 million mga kababayan. At kapag i-divide mo naman yan by 2, ang lumabas dyan or ang resulta ay 25 million mga kababayan. So sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kahit sinong Senate President ay 25 million talaga yung gastos ng Senado kada araw. At yung iba pa nga dyan, yung discretionary funds daw dyan mga kababayan ay hindi niya ginalaw. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi niya ginalaw. Doon sa mga naunang mga Senate President ay talagang kinuha nila yung tens or hundreds of millions dyan na fund dito sa discretionary funds nila mga kababayan bilang Senate President. At biglang bawi naman itong si Senator Lacson mga kababayan. At ngayon yung kanyang mga birada ay patungkol naman dito sa output naman daw na wala daw nagawa yung plenaryo, yung pagboboycott daw dahil hindi nga pumasok sila Senator Alan Cayetano nung mga ilang araw mga kababayan.
kababayan. So yun naman yung tinitira ngayon ni Lacson. At sa aking opinion ay sino ba ang unang nag-boycott or sino ba yung unang nag-walk out? Di ba sila yung grupo nila noong mga panahon na iyon na pinag-usapan sa nila yung pag-amend doon sa rules lang na i-allowed yung kailang mga kapwa senador na mag-participate sa kailang session or sa voting through online. Pero yung ginawa nila ay sila yung nag-walk out noong panahon na iyon, mga kababayan, na galit at talagang ayaw nilang payagan yung mga ganun, mga kababayan, no? Until such time na yun na, yung June 3 ay nagsagawa sila ng quorum dahil pumasok nga si Escudero, no? At pinalitan nila, no? Nag-elect sila ng bagong mga leader, no? At si Gatchalian yung umupo bilang temporary or acting president daw, mga kababayan. In fairness, sinabi naman dito ni Senator Alan Peter Cayetano, no, na continuous naman yung trabaho nung panahon na iyon, no, habang nakaupo si SP Cayetano. Kasi nakikita natin si Senator Pia Cayetano, may hearing pa nga po noon, no? Pati si Senator Loren Legarda, may hearing po sila, no? Hindi lang po sila nag-attend doon sa session or sa plenaryo dahil yung balak naman talaga nila, kasi pag mag-13 yung mga senador na present ay mag-elect na nga sila, mga kabayan, ng bagong leader, at yun po yung iniiwasan nga nila SP Cayetano na mangyari. At ngayon bumaliktad na si Joel Villanueva, ay legal na, no, yung kanilang paupo, no, or pag-elect kay Senator Gatchalian bilang Senate President, at wala naman pong question na yung grupo nila SP Cayetano, no. At noon pa man sinabi naman ni SP Cayetano or ni Senator Alan Peter Cayetano na kung may 13 na sila na votes ay willing naman siyang mag-give up na or mag-concede, no, basta may 13 lang sila na boto. At yun na nga, si Senator Joel Villanueva, yung pang 13 na nakuha nila, ay yun na, ay tinanggap naman po nila, mga kababayan, no, sa grupo nila Senator Amy, sila Senator Pia, sila Senator Loren Legarda, ay hindi na po nila question kasi nasa batas na nga po yan na kailangan lang ng 13 para magpalit ng liderato ng Senado. So yun, hawak na po nila ang liderato ng Senado, no. At itong bangayan ngayon sa Senado, mga kababayan, ay tila hindi pa na matatapos. At abangan natin dito yung banat naman dito or sagot ni Senator Lacson dito sa sagot ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, no. At in fairness dito kay Senator Cayetano, no, at talagang palaban siya, no. Bawat banat sa kanya ni Lacson ay kanya pong sinasagot, mga kaubayan. At yun tuloy, nalaman natin yung gastos ng Senado, 25 million a day pala yan, mga kababayan. At puwera pa doon sa discretionary funds ng Senado pa, no, na pwedeng kunin ng Senate President, no, mga kababayan. So nalaman tuloy natin yung may mga ganyan pala, no, or ganyan pala yung kanilang budget dyan sa Senado. At isa pang inanunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na tinanggalan na po daw po siya, no, ng pondo sa kanyang opisina patungkol naman dito sa mga guarantee letter papunta doon sa mga pampublikong hospital sa DOH, no, ay tinanggalan na po siya ng pondo sa direktiba daw po ng Malacanang, mga kababayan. Kaya humihingi ng pasensya itong opisina ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa mga manghihingi ng tulong, no, or manghihingi ng guarantee letter, kasi yung DOH through the directive of the Malacanang ay wala na pong pondo or tinanggal na yung pondo, mga kaubayan. Kaya sabi dito ni Senator Alan Peter Cayetano, wala po siyang personal na kapasidad, no, para makatulong maipagamot yung gustong magpagamot, pero pwede siyang or kaya niyang mag-argila ng mga buses or bus papunta ihati doon sa mga o ihati doon sa DOH, no, para papirmahan yung mga letter na kung sino yung magpapagamot or sino yung may kailangan ng pampagamot ay pipirmahan doon, mga kababayan, no, sa DOH. At pati itong DOH secretary ay kanyang binira din, mga kababayan, no. Panay biyahe di umano ito sa ibang bansa, itong DOH secretary, mga kababayan. At sa aking palagay naman na itong pagtanggal sa kanya or pagtanggal ng pondo dito sa kanyang opisina patungkol dito sa mga guarantee letter na ito ng mga humihingi ng tulong para sa pampagamot ng mga kapwa Pilipino natin ay resulta ng kanyang pagkontra dito sa Malacanang, mga kababayan, no? Kasi very vocal po ito si Senator Alan Peter Cayetano. Talagang pinangalanan niya or talagang sinabi niya dito yung mga nangyayari doon sa pangyayari ng Senado, na tahasang talagang sinabi niya na ang Malacanang ang nasa likod ng mga ganon, ng mga kaguluhan. At ito na po yung
nangyari, mga kababayan, yung ginawa sa kanya. Tinanggalan na po siya ng pondo. Ang kawawa dito ay yung mismo mga Pilipino, yung mga humihingi ng tulong, no, doon sa kanyang opisina. Although pwede naman siguro silang pumunta doon naman sa kabilang grupo, doon sa mga congressman or senador na mga kaalyado ng Malacanang. For sure, talagang meron yan din sila, mga kababayan, no. Pero inamin din ni Senator Cayetano na sila Senator Bongo at Senator Amy ay matagal na rin pala ding tinanggalan ng mga ganong klaseng pondo. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, no, sa sagot ni Senator Cayetano patungkol doon sa banat sa kanya ni Lacson? At for sure, meron namang sagot dito yan si Lacson, mga kababayan, no. Baka may press con or press statement naman dito si Lacson patungkol naman dito, mga kababayan. At sabi ni Senator Alan Peter Cayetano na wag na nilang paglukuhin, no, or paglulukuhin yung mga taong bayan. At good thing nga napalaban talaga itong si Senator Cayetano, no, na hindi po siya umaatras bawat banat sa kanya ay mayroon siyang sagot din dito, mga kababayan. At dyan natin makikita na kung sino talaga yung totoo, no, sa kanila, sino yung talaga may malasakit sa taong bayan. Kasi dati nga itong si Lacson ay talagang anti-corruption talaga siya, mga kababayan. Pero ngayon ay parang nabura yung lahat ng kanyang mga ginagawa noon na anti-corruption ay nawala lahat, no, sa isang iglap, mga kababayan, dahil nga dito sa kanyang mga pinaggagawa, no. At kayo na pong bahalang humusga kung kanino po kayo naniwala, no, kung kayo dito ba kayo kay Lacson or kay Senator Cayetano ang kakampihan nyo. Pero para sa akin talaga, ang gusto ko talaga dito ay mapakulong itong mga involved dito sa flood control corruption, itong mga deliveries ng mga mali-malitang pera na dapat managot, no, at maibalik nila yung mga perang pinagnanakaw nila, mga kababayan, no, na hindi lang milyones kundi bilyon-bilyon yung mga pinagnanakaw ng mga kawatan na ito. At dapat po talaga nating mabawi yung pera at mapakulong, no, habang buhay itong mga kawatan na ito para hindi na pamarisan sa susunod na mga henerasyon, no, sa mga magiging leader sa susunod na mga panahon, para hindi na po sila tularan, no. At sana mayroong ang death penalty para dito sa mga plunderer na ito, no. Sana balang araw ay maisabatas yan at merong mga senador or congressman na maglakas loob talagang ipursu yan, dahil hanggat walang mga death penalty dito sa ating bansa para sa mga kawatan na ito ay patuloy ang kailang pagnanakaw, mga kababayan, no. Kawawa po ang mga Pilipino, lalo na ngayon yung utang ng Pilipinas ay nasa mahigit 18 trillion na, mga kababayan, and yet wala naman tayo nakikitang solido na mga proyekto talaga, no, na pangmatagalan na talagang mapakinabangan ng mga taong bayan, no. Yung mga proyekto ngayon puro ayuda, mga kababayan, no, kahit wala namang kalamidad may mga ayuda. So ano pa masasabi nyo dito, please comment down below. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.